Ito na ang sinasabi yung pinag-usabi ice cream. Lumalabas sa Food Network. Ito? Oo. Lumalabas ba doon? Hindi regularly, na-feature siya kasi Okay. nga super sarap. Tama na yung daldal, mag-ice cream Dali ka na, na. kumain na tayo. Ito na kami. Hindi makukumpleto ang biyaheng ito kung hindi natin kakumustahin ang mga kababayan natin na nakatira at nagtagumpay dito sa Big Apple. I like the different cultures in New York. Well, masarap maghanap buhay pero namimiss pa rin natin ang Pilipinas. At may sorpresa ako para kay Sharon na tiyak ikagugulat niya. Mga kapatid, tumingin-tingin ka lang talaga, ang daming pwedeng matuklasan maging isang Pinoy Explorer. Bago mamuti ang buhok ni Sharon sa kahihintay, biniligan ko siya sa lugar kung saan kami nagkita last week. Kapatid, Maganda yun naman, siya. Tingnan nyo, itong Central Park. ang Central Park, umpisa pa lang to. Parang luneta lang. Parang luneta lang. Pero at least nakakalakad tayo. Alam mo, masaya-masaya ako, Ems. Sa experience na to, na nagtitaping tayo na ganito, Oo. na ganito, Tapos malamig. na ganito. Huli natin nagkasama na naglalakad tayo sa Saka- kalsada, ay sa pelikula, sa Kung Ako Na Lang Sana. Oo. Na napakainit. Pero dito, ngayon naglalakad tayo ng ganito. Sa laki ng Central Park, kahit 6 na luneta pa ang ipasok dito, may sobrang space pa. 341 hectares kasi ang total size ng Central Park. Kaya ang daming activities at places of interest na pwedeng pagpilian. Merong zoo, skating rink, tennis court, amphitheater, conservatory garden, at kung ano-ano pa. Hindi rin mauubusan ng malalaroan ng mga bata dahil 21 daw ang playgrounds dito. Total, 93 kilometers naman daw ang haba ng pedestrian path dito sa Central Park. Or pwede rin tayong maupo sa isa sa 9,000 benches na nakakalat sa park. Unlike other tourist destinations na iniiwasan at halos itakwil ng ibang New Yorkers, itong Central Park ay na-enjoy at na-appreciate ng mga bisita, lalo na ng mga taga rito. 38 million katao nga raw ang nagpupunta rito taon-taon, kaya ito ang most visited urban park sa Amerika. Paalam, Manhattan. Pupunta muna kami sa Brooklyn para kumain ng ice cream. Kaina pa kasi kinikwento sa akin ni Sharon ang tungkol sa ice cream na natikman niya recently. Sikat na sikat raw yun sa Brooklyn at dinarayo pa talaga. Sino ba naman ang makakatangi kay Mega o sa ice cream? Tsaka hindi pa tayo nakakapunta Brooklyn mula nang dumating sa New York, so perfect timing na to. But you have to excuse me. Di kasi ako nakapag-breakfast at di pa rin nagla-lunch, kaya naghanap muna ako ng pantawid gutom. Grabe. Fifth Avenue. I love you. Fifth Avenue, no? Grabe. Teka, mga 11 kilometers pala ang layo ng Dumbo, Brooklyn mula sa Central Park. Malayo-layo rin yun ah. I'm sure marami kaming mapagkikwentuhan nito. So, Sharon, kailan ka unang nakarating sa New York? Ran before I turned 10. Wala pa akong 2, nililipad na ako ng tatay ko. Paparating kasama talaga. Nanay ko kasi umalit lang ako, sinakay lang ako sa bus. Hindi ko lang i-react ko. Help me. Bus. Pag weekend, pag magandang kita, love bus. Hampasin kita dyan. Love bus. Ang pinakamalayo kong nararating noon, White Plains, kasi nandun yung lola ko. Nandun pa Tita Helen. Hindi ko alam na may lampas pa doon. Kasi pinakamalayo Baguio. Pero hindi ko alam yung Quezon City na... Pero ang Baguio, ang ganda dati, di ba? Ayun naman, napakasarap ng Baguio. Kung nakikita niyo yung Baguio noon talaga, sobrang ganda ng 70s, 80s. Kung naabot ako siya 90s kasi. Ang kapal na mukha ng ibang tao talaga dito sa New York. Diyos ko, nag-iiba ugali. Kasi sinungaling. Hindi nakikita ko talaga 70s.
Growing up, ang ganda ng Baguio talaga. Really nice. My dad really loved Really Baguio. nice. Napunta na sa Baguio ang kwentuhan namin, pero kami wala pa rin sa Brooklyn. Kanta na lang kaya ako. When the morning... Dali ah. Mataas pa lang boses mo, Teng. Oo naman. Baba mo nga. Ito ah. Hindi, there's a show talaga na sasabihan kita, gusto mo talagang bigayan tayo talagang gano'n. Belting. Belting talaga to. Pag ako po, may kasabay na magaling kumanta talaga. Hindi ko alam kung ako magaling o nadadala ako ng galing nila. Pero ang gandang pakinggan. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Ito ang Brooklyn Ito Bridge. ang Brooklyn Bridge. Yan. Dito tayo sa, hindi tayo dito, dito tayo sa ilalim. May construction lang. May construction ng sesong ngayon para sa Yero. Para tayo nasa bubungan ng bahay lang. Alam niyo mga kapatid, itong dinadaanan nating Brooklyn Bridge ang nagdudugtong sa boroughs ng Manhattan at Brooklyn. Isa rin ito sa historic landmarks sa New York City. Completed in 1883, ito ang kauna-unahang steel wire suspension bridge at ngayon isa sa oldest suspension bridges in the US. Nang matapos ang construction ng tulay, kinilala ito bilang longest suspension bridge sa buong mundo mula 1883 hanggang 1903. Pero may height and weight restrictions ang Brooklyn Bridge para sa malalaking sasakyan. Kaya mga kotse, bisikleta at tao lang ang pwedeng dumaan dito. Hello Dumbo! Andito na kami! Teka, bakit nga ba Dumbo ang tawag dito? Actually, acronym yon na ang ibig sabihin ay Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Yun. Ganda-ganda niya. Ang daming turista na pupunta dito dahil tingnan nyo naman. Pag lumingon ka sa kanan, you have a magnificent view of Brooklyn Bridge at katabi nitong Manhattan Bridge. Pag tumingin ka sa harap, tatambad sa iyo ang famous skyline ng Manhattan. At pag bumaling ka naman sa kaliwa, matatanaw mo ang iconic landmark na halos kakambal na ng New York City, ang Statue of Liberty. Galing! Ang Brooklyn ang most populous borough ng NYC with an estimated 2.5 million population. Second largest din ito in area sa sukat na 183 square kilometers. Dati itong independent city bago pagsamasamahin ang 5 borough na ngayon bumubuo sa New York City. Ito ay sinasabi mo sa akin na mga Dito, mas kandado. maganda dito, Teng, dito. Ang cute kasi sa Paris may bridge na ganyan. Parang siguro may mga naglagay lang. So ano to mga to? Even up to now, pwede mo gawin to? You can. Oh yeah, anytime. Tapos mag-ano kayo to? Magsusumpaan kayo? Hindi, kasi Ayan, yan, wala parang na ito, parang may yung kasal key. to. Yan, parang kasal yan. I saw it. Yan, tingnan Yan, ganyan. GNC. Ay, may mga pangalan talaga, oh. Oh, tingnan mo. Ganda. For the city that brought us together. Cute. Ito parang lock ko to sa locker ko sa school nung araw. Sa Paris, yung ganyan, punong-punong Marami na. talaga, marami. Super, oo. So, ito, parang wala. Siguro someone just thought, sayang naman, nakatulala lang yung bridge dyan. Yung bridge, yung... Ba't parang konti? Ito. Parang konti na nagmamahalan dito. Ba- Ha? Judgmental ka masyado. Baka naman sa iba nila pinadlock na lugar. Ngayon naman, Ano yun? andito na tayo. Nagmamadali. Hindi ako nagmamadali. Kinikwento mo sa akin. Mamadali sa ice cream. Sa ice cream nga eh. Yun ang gusto ko matikman talaga. Tsaka gutom na rin talaga ako. Ako rin. Teka Ayan. na. At magkali naman tayo. Okay. Ako maglilibre. Okay, mabuti naman. Halika Kaya mo na. Pakita mo muna ebidensya. Pagdating doon, iba na eh. Ems, short ako. Yan. Oh, ano? Meron. Saan? Wala Pakita mo. Ako walang laman ng... Walang Meron ako. Dali. Alam mo nito. Ako na bahala. Ito, Ako na wala bahala akong- sa'yo. Sagot kita rito. Ay, okay. $1. Halika na. Sige, isang Ako na bahala kutsarita. sa'yo dito. Sagot ko kayo. Kanina pa ako natatakam sa mga kwento ni Ems tungkol sa Brooklyn Ice Cream Factory. Kaya eto at nagpunta na kami sa Dumbo, Brooklyn para matikman ko na ang sinasabi niyang mega sarap na ice cream. Ito na ang sinasabi yung pinag-usabi na ice cream. Lumalabas sa Food Network. Ito? Oo. Lumalabas mo ito ron? Hindi regularly, na-feature siya kasi Okay. nga super sarap. Tama na yung daldal, mag-ice cream na. Kumain na tayo. Ito kami.
Taong 2001 daw unang nagbukas ang Brooklyn Ice Cream Factory. Pero sinisiguro nila na hanggang ngayon ay walang nagbago sa kalidad at sarap ng kanilang produkto. At dahil sobrang metikulosong araw ang may-ari nito, nilimit lang niya sa 8 classic flavors ang binibenta nilang ice cream. Pati shelf life limitado because they won't sell it anymore if it's more than 10 days old. Aba, masarap nga. Simpleng-simple lang ang lasa pero malinamnam. Tapos sabayan mo pa ang ganitong kagandang view at ganitong kagandang kasama. Daig pa nito ang eksena sa pelikula. Ito ang mga sandali na hinahanap-hanap natin sa ating buhay. Parang itong ice cream na to. It's pure, it's simple, it's delicious. Dali na, tama ka. Diba? Sarap yung ice cream. Hindi masyadong matamis, no? Sarap. Kung pwede mo tayo mag-hangout ng mga 5 hours dito, why not? Pero ngayon naman, dadali naman kita. Sa? Surprise. No, di Parang ba napupuntahan maiinis to? ako. Ano, di Parang ba may napupuntahan to? irritation Ako na factor. magdadala sa'yo dito naman. Hindi naman natin itong lugar na to na sinasabi nila na, I don't know, Magkakagulatan. magkakagulutan lang. Diba? Habang hinahanda pa ang surprise treat ko para kay Sharon, pupuntahan ko muna ang mga kababayan natin dito sa New York. Ayun ang mga kababayan natin. Ang dami pala nila dito sa New York City. Kaya tinatanong ko sila kung ano ang gustong-gusto nila sa Big Apple. Everything is convenient. I like the different cultures in New York. Well, masarap maghanap buhay pero namimiss pa rin natin ang Pilipinas. Alam niyo ba mga kapatid na tayo mga Pilipino ang may pinakamalaking populasyon sa grupo ng Southeast Asians na naninirahan dito sa New York. At karamihan sa kanila gumagawa na ngayon ng malalaking pangalan. Siyempre, andito tayo ngayon para kilalanin lahat sila. Hindi naman lahat, ilan sa kanila. Tara. Meet Dia Di Pasupil, a freelance photographer and regular contributor for Getty Images. Ang sikat na ahensyang nagsusupply ng stock images sa iba't ibang kumpanya at publications at madalas din nating makita sa internet. Good morning. Dia. Aga, I'm Aga. Yes, to yes. meet you. Nice to What a meet you too. pleasure. What are we gonna do right now today? this is a wonderful tourist attraction, and everybody's always taking Yes. photographs of each other. I'd like to take photographs of you here. Me? Yes, But I have a absolutely. question first. I have a couple of questions for you. Like, how long have you been doing this? Professionally, about Professionally, yes. just over 3 years now. 3 years, huh? Yeah. Okay. Were you born and raised here? Or I'm a native New Yorker. I was Okay. born and raised in New York and then also New Jersey, mostly New New Jersey. Jersey. New Jersey. Yeah, my parents came here in 1964. Kwento ni Dia, hilig din daw ng tatay niyang doktor ang photography kaya nahiligan niya rin ito. Pero bago lumipat sa photojournalism, 20 years daw munang nagtrabaho si Dia sa larangan ng information technology until she realized she wanted something different. Because it's different when you're like inside the room, like 9 to 5, something like that. Yeah, And it's different when being- you're like this outdoors and doing anything. Being you in an want. office 9 to 5. Yes, being in an office, that's right. At that time, I didn't know any different, so it was Yeah. wonderful. But once you get a taste of not being in an office and being able to have more flexibility in your schedule, and now as a freelancer, that's the total opposite of being in an office 9 to 5. Pupuntahan ko na ulit si Sharon dahil nag-promise ako sa kanya na i-treat ko siya. Para mas mabilis, magsa-subway na lang ako. First time ko mag-subway ngayon, so pupunta ako sa 42nd Street. Nasaan ako ngayon? Hindi ko rin alam. Basta 42nd ang punta ko. So tignan natin. Start. English. Single ride. Cash. Okay, here we go. Alright. Game. Just like that. Alam niyo ba na ang subway dito sa New York ang pinakamalaking mass transit system sa buong mundo? Meron silang mga 5 million na sumasakay everyday, daily. So sa 5 million na yon, isa ako ngayon doon.
Meron daw 468 stations ang New York City subway. At kung susukatin naman ang haba ng riles nito, ang operational is 1,056 kilometers. Alam nyo kung gaano kahaba yon? Halos singhaba ng daan mula Pagudpud hanggang Donsol. Magandaan pa dito sa subway na to, 24 hours siya. So meaning, kahit lalabas ka, hindi mo na kailangan maglakad, ayaw magkotse, ayaw mag-taxi, pero mag-subway to work, sa gimmick, kahit saan. But they say it's medyo delikado daw sa New York, subway pag sa gabi. But, hindi naman siguro, depends kung saan. Bahagi na rin daw ng NYC subway ang mga performer na pumipwesto sa iba't ibang istasyon. At hindi sila basta-basta ha, kasi kailangan ng permit at kailangang mag-audition para makapag-perform dito. Meron pa nga raw mga performer na tumutugtog sa sikat na concert venue na Carnegie Hall. Ha? Sa New York? Ito ang kakaiba. Baka pati ako masurpresa. Ito na kami, papasok kami ng pinaka-aantay niyang ano. Mukhang exciting to ah. God. I heard someone. I heard something I don't like. Mauna ka na, I'll follow. Relax lang, Ems. You, me, and the rest of the team, it's time to explore. Parang kulto. Two choices, guys. Christina's path. Oh God. Easy way. Make good one. Very well. It's this way. Watch your. Watch your head. Everything. Watch your back. Talagang ang kakaiba to. Panalo. Ah, yan naman pala. Nako, Ems, simula pa lang yan. Kaya pa. Maraming sorpresa dyan. Just wait and see. Pagka may kadib ka dito, mapapahiya ka. Ay! Mapapag- O, ayan. Mag-relax ka muna. Patay mo na yan. Yan lang, yan lang. Makakain na kayo. Ano ba yan? Dapat si Sharon lang ang nasusurprise. Pati ako nagugulat din. At tatakigin sa puso anytime. Nako, mukhang aatras na yata si Sharon. Don't worry, pareho naman tayong nagugulat. Yan ang sinasabi ko. Bakit tayo dito? Dito tayo. Para nakikita na sa naatang. Oh, sige, please order. Kita mo yung heart ko. O ayan, pili ka na ng gusto mo. Diyan ako makakabawi sa stress na gawa ng panggugulat sa'yo. Pero habang pumipili, We'll work on that. kaya nga, surprise! We will not hurt you. Eh mukhang pinaninindigan nila ang pagka-ninja nila. Lagi nilang surprise attack. Ako, huwag sana kami ma-heart attack. Okay, there you go. Ayan, so let's have some drinks muna.
para mapawi ang ating stress and some appetizers na rin. Teka, ano nga ba itong ninja restaurant na ito?忍者は歴史上で日本の歴史上の中で侍の中の一つのグループなんですけれども、アメリカの方も忍者っていうのは非常に親しみやすく皆さんご存知なので、そういうことで忍者を選びました。Naikwento ni Mr. Yazaki na ang mga ninja raw ay isang grupo ng samurai na may kakaibang klase ng pakikipaglaban. Lahat ng kanilang ginagawa ay palihim. Noong 15th century daw sa Japan, may 3 ninja na sumulat ng 22 volume ng Ninja Bible. Noong taong 2003, nadiskubre ang ika-23 volume nito. At dito makikita ang mapa ng isang mysterious village kung saan ginagawa ang mga secret ninja recipes. Mistulang isang traditional 18th century Japanese village ang kabuuan ng restaurant na ito na isa sa mga high-end Japanese themed restos dito sa New York. $3.5 million daw ang ginastos para itayo ang restaurant na nagbukas noong 2005. 6,000 square feet ang kabuuang area ng restaurant kaya pwede kang maligaw sa malamaze na mga kwarto dito. Kakaiba talaga ang restaurant. Ang menu, nakasulat sa isang mahabang scroll. Ang mga server, mala ninja ang costume at bigay todo ang performance nila habang pinagsisilbihan ang mga customer. Kaya naman, para ka ring nasa theme park habang kumakain ka rito. Oh, Sharon, easy. Gutom lang yan. Be so kind. I need one volunteer. Excellent. Understood. Here I have the Bato Jutsu, the art of withdrawing the sword. So I need you to grab the sword on the count of 3. You're gonna pull it out. You're gonna give me a ninja cry. Let me first hear your ninja cry. How scared were you? It's terrifying. Alright, you gotta give me something like hey! Alright, on 3. 1 2 3 Hey! Wala, bitin. Kaya lang, niloko ka lang. Excellent job. Excellent job. This here is a Bato Jutsu. What is it? Shrimp cocktail on top of a seaweed salad. You have a ponzu sauce. Extremely careful. Just gonna take this out of here. Sorry! Ay! Manghang. You have ribs? Ito naman pala ang labanan eh. Sabi ko na nga, gutom lang yan. Ayan din, no? We're gonna light it up ninja style. Are you guys ready? Pinahurong ako. Masusunog ako. Here we go. Ay! We catch some fires. Wow! Ano? Patulan ko na. One of a kind nga ang kainang ito na matatagpuan dito sa 26th Hudson Street, New York, New York. Recommended for the adventurous diners. Warning lang, bawal ang masyadong magugulatin. Mahirap pala dito kung nawinig ka. I come in peace. Oh, basta daw kayo. I will shock you like you have a strong heart. To make things fair. Ako nga pala. Aba, at may alam din naman palang ninja secret itong si Sharon. Paano nga? Ang ramon, o mas kilala sa tawag na mabu drink, isang carbonated drink na nagmula sa Japan. Kakaiba ang cod neck design ng boteng ito, nagawa sa glass at sealed with a marble.
Kaya may teknik din sa pagbukas at pag-inom nito. May ganun talaga tunog na parang ano. Actually, hindi. Pero yung ball, binabakol. Okay. Spider Ross! Ikot na. You might have. Ulo ni Spider-Man. Ayan, tingnan mo, There's something moving in there. Oh my goodness. Galing naman, no? Ang galing! May spider. Sir, I'm gonna bring you a larger knife. Because that is a scary sign. Oh my goodness. You're making him extremely happy there. Sa wakas, natuwa na rin si Ems. Nasubukan ngang maging ninja. Wala rin. Ay, fail. I need more practice. Ayan mo. Wala rin. Kailan nga eh. Bakit ang good ko? Wata! Hindi pala yung aking job. Sabi ko, paano walang beach? Para mas mayami. O ayan, happy na ang lahat. It was indeed a good Japanese meal. Ninja style in New York. At nang papaalis na lang kami, biglang every story has an ending. Kaya ito, nasa ending na kami. Ito ang mga secret ng aking kaibigan na si Sharon, na minsan mo lang makikita at mararanasan. Salamat sa mga ganitong pagkakataon. Mga kapatid, tumitingin ka lang. Ang daming pwedeng matuklasan maging isang Pinoy Explorer.